Topic po natin, 12 na bawal gawin sa mga tumataba, lumalaki bilbil, overweight, o kung may diabetes kayo, baka ito ang dahilan. Kaya tayo tumataba, kaya tumataas ang blood sugar. Mga 12 na bawal gawin. Number 1, huwag na mag-i-skip ng meals. Okay? Ibig sabihin, dapat yung kain natin regular pa rin. Minsan kasi ang ginagawa natin, gusto mag-diet, hindi kakain ng almusal, di ba? Yan ang style. Tapos sa tanghalian, gutom na gutom, mapaparami yung kain. Sa hapon, di kakain. Tapos sa gabi, kakain naman ng napakarami. So, dapat ang kain natin regular, 3 meals, umaga, tanghali, merienda, gabi, pero may portion control. Okay? Regular meals, pero portion control. Hindi pwede 2 platong kanin, di ba? So, dapat 1 cup rice o half cup rice na lang. So, don't skip meals at huwag kakalimutan yung portion. Nasa dami kasi talaga ng kinakain natin. Yung iba sasabihin, Doc, healthy naman kinakain ko eh. Kahit healthy yung kinakain mo, kahit salad na healthy, hindi naman pwede isang bandihado kasi kung sobrang dami, nakakataba din. Number 2, bawal gawin yung mga matatamis na inumin. Okay? Pag tinatanong ako ng mga pasyente, ano pwede ko inumin, Doc? Actually, naghahanap lang sila ng excuse eh. Pwede ba ako buko? Pwede ba ako juice? Diba kung ano, pwede ba ako iced tea? Ang buko kasi, healthy ang buko, kaya lang 55 calories bawat baso. Diba? Healthy, kaya lang kasama yun sa calories. Yung mga nasa bote, nasa lata na juice, napakatamis. Siguro mga 10 kutsaritang asukal yon, napakatamis. Soft drinks, naku, sobrang tamis pa lalo. Iced tea, halos 10 kutsaritang asukal sa isang baso. Sabi nga sa pag-aaral, pag uminom ka ng isang soft drinks o isang iced tea, kailangan mo maglakad ng 1 oras. 1 oras ka maglalakad para lang mabawi yung ininom mong matamis. Diba? Kaya pag tatanungin ako, number 2, wag na nga matatamis, tubig lang. Okay, Doc, pwede bang iced tea? Tubig lang. O, pwede bang energy drinks or sports drink? Tubig na lang. Tubig pinakamaganda. Diyan nagkakamali ang marami nating kababayan. Pwede bang diet soft drinks? May bagong pag-aaral eh. Yung diet soft drinks nakakataba din daw. So, kahit diet siya, ang problema, yung utak natin, nakainom ka na matamis, di ba? Wala ngang calories. Pero yung utak natin, naghahanap ng matamis. So, yung reaction ng katawan, kala niya may matamis na darating, walang dumating. Kaya nahirapan yung katawan. So, pati diet, medyo hindi rin maganda. Number 3, huwag magtago ng mga snack sa bahay. Di ba yan ang gawain? Bibili ka ng junk food, tsokolate, yung mga nasa bars, tatago mo sa stock room mo, sabi mo, okay naman, reserba. Ang problema nga, pag punong-puno yung ref mo ng puro ice cream, puro cake, ikaw rin naman kakain nun eh. Diba? Mahirap mo sabihin na may self-control ka. Oo nga, siguro sa umaga, tanghali, kaya mo pigilan. Paano kung gumising ka ng madaling araw, naalimpungatan ka, nabuksan mo yung ref mo, nakita mo yung cake, o nakita mo yung ice cream, mauubos mo lahat yun eh. So, far from sight, far from mind, kaya ako, hindi ako naglalagay ng mga snack. Kung may snack man ako dyan, konting mani, o yung mga crackers lang, baka skyflakes lang, o fita lang ang meron ako dyan. Wala talaga yung mga matatamis. Kung meron mang chocolate, siguro yung maliit lang. Yung mga mini na size. Unhealthy snacks. Number 4, ito, di ba? Alam natin, kailangan natin mag-exercise, di ba? Kailangan mag-exercise para pumayat. Kaya lang, hindi tayo pwede umasa na exercise lang. Marami kasi sa atin, isip natin, nagtatrabaho naman ako, naglalakad naman ako ng malayo eh. So, pwede na ako kumain kahit anong gusto kong kainin. Pwede ako 2 platong kanin, only rice, nagtatrabaho naman ako. Hindi daw pwede ganun. Hindi ka pwede umasa na walking exercise lang para pumayat. Kailangan po natin combination. So, may lakad ka, may trabaho ka, tapos yung pagkain mo dapat dieta pa rin.
Okay? Kasi kung marami kang exercise, ang dami mo rin kinain. So, patas lang. Hindi ka pa rin papayat. Number 5, emotional eating. Iwas tayo sa emotional eating. Minsan kasi tayo, like mga kababayan natin, naghahanap lang ng excuse, di ba? Pag masaya, pumasa sa exam, na-promote sa trabaho, may pera konti, ano isipin? Kain na sa labas. Oh. Pag masaya, pag galit, mainit ulo, kain pa rin. Pag malungkot, iniwan ng boyfriend, anong gagawin? Kain pa rin, di ba? So, pag emotional ka, napapakain lalo. Pag stress ka, ano isipin mo? Na-stress ako, kakain ako. Yan ang reward ko sa sarili ko. Kaya lang kaka-reward, ang hirap nga i-burn yung kinain natin. So, don't ignore stress. Huwag gamitin yung pagkain bilang reward sa sama ng loob. Diba? Kung gusto mo, ganito na lang. O, papakita ko na rin sa inyo, o, kung nag-emotional eating ka, ano lang ang mga pwedeng prutas at hindi pwedeng prutas. Ito, dito rin nagkakamali sa eating eh. Ang magandang prutas lang para sa akin, pwede mo kainin. Pwede ang saging, overweight ka man o diabetes, pwede na ang saging, pwede mansanas, orange, dalandan, konti-konti, pwede suha, pwede rin. Yan ang mga prutas na pwede, kahit mga isa, dalawa, walang problema yan. Lahat ng gulay, pwede rin. Gulay, ampalaya, okra, lahat yan for diabetes. Maganda yan. Ang mga iiwasang prutas, ito talaga naka-X o talagang nakatutok ako sa dami. Hindi ko dinadamihan itong mga prutas na naka-X. Ano itong mga prutas na sobra daming sugar, nakakataas ng blood sugar. So, hindi lahat ng prutas okay. Ang mga iniiwasan natin, grapes, nakaubas, ang tamis. Raisins, matamis. Pinya, matamis. Pakwan, matamis. Pinya, pakwan, grapes, at yung favorite nyo, mangga. Mangga talaga, ang bilis magpataba ng mangga. Okay, palay ko, isang buong mangga, I think almost 200 calories yan. Isang mangga, parang kumain ka na ng isang platong kanin, lagyan mo na maraming asukal. Kasi ang sarap ng mangga, di ba? Busog na busog ka eh. Kaya pag mangga ako, ngayon nagda-diet siguro, isang araw siguro, isang pisngi sa tanghalian, sa gabi, yung kalahati, pwedeng ganon. Tsaka isa pa sa mangga, kahit green mango. Kahit green mango, lagot din tayo. Isip natin, green mango, asim-asim na nito eh. Hindi rin daw. Pareho din daw yung calories ng green mango o red o yellow mango. Lalagyan mo pa ng bagoong. Dumami pa problema natin. So, yan. Number 6, wala nang midnight snack. Okay, pag ako ginutom sa madaling araw, like kagabi, ginutom ako. Paano kinain ko? 1/4 cup of rice lang ako eh. Kagabi, 1/4 cup of rice, konting spaghetti, tsaka 2 chicken ang kinain ko. 2 lang man paa. Pero ginutom ako, so nagsaging ako. Siguro mga 10 p.m. nagsaging pa nga ako, 9 p.m. Madaling araw, ginutom ako alas 4 ng madaling araw, nagsaging na naman ako. So, saging talaga pan-diet ko kasi doon ka lang mabubusog eh. So, 2 saging ako. Pero at least, hindi ko nadamihan yung kanin ko. Okay? Don't eat late at night. Bakit hindi maganda ang midnight snack? Sabi ko nga, huling kain nyo, 6 p.m., 7 p.m. Kasi nga, pag gabi na, dapat matutulog ka na. Yung katawan mo patulog na. Yung tiyan mo patulog na. O-order ka pa ng pizza sa gabi. Order ka pa ng fast food sa gabi. So, dagdag yun sa'yo. Tapos, pag kinain mo ng madaling araw, 11 p.m., matutulog ka. So, lahat yun magiging taba lang. Diba? So, itong mga midnight, lalo na kung night shift ka. Paano kung duty ka sa gabi, di ba? So, pag duty ka, night shift ka, pilitin mo na lang saging o nilagang o hard-boiled egg. Pwede rin. Yan na lang pampabusog natin. Hard-boiled egg, tsaka saging, pwede na yan. At least hindi sobra sinful ang mga kinakain mo. So, midnight snack, iwas. Saging lang ako. Number 7, ito magandang tip. Number 7, huwag kakalimutan ang protina. Ito yung pinakamalaking pagkakamali. Kahit ako, pagkakamali ko rin eh.
Hindi ako kumakain na masyadong protein eh. Kasi sanay talaga tayong Pilipino, anong ginagawa natin? Puro kanin talaga, di ba? Kanin, 2 plato, nilaga, konting ulam, lagyan mo na lang patis, kalamansi. Yun talaga ang kain natin eh. Pero, pag tumatanda na kayo, kahit bata pa kayo, basically, lalo na pag tumatanda, 50 above, dapat yung kanin nyo, try nyo half cup lang. Oo, 1 cup o half cup na lang. Kung dati 1 cup, half cup. Sabi mo, Doc, paano mabubusog? Half cup na lang. Damihan mo yung protein. Protein nakakabusog. Imbis na chicken, 1 paa, gawin mong chicken, 2 paa. Okay? Imbis na isda na kalahating tilapia, ubusin mo na 1 tilapia. Okay? So, damihan mo yung ulam, bawasan yung kanin. Bakit? Yung katawan natin, itong mga muscle natin, lumiliit, diba? Ang muscle natin, protein yan eh. Pag kumain kayo ng puro kanin, puro tinapay, puro pandesal, puro spaghetti lang, pupunta lahat sa bilbil. Tataba lang tayo. Kumbaga sa building, parang ampaw. Walang tibay. Pero pag kumain ka ng puro karne, puro isda, kahit puro gulay, okay din yan, puro tofu, tokwa, yung mga main meat, yan ang pinakasemento ng building. Yan ang muscle eh. Protein eh. Tignan mo yung mga bodybuilder, umiinom pa ng protein shake, di ba? So lahat sila puro protein. Kaya lalaki ng katawan nila. Tignan mo yung mga Americans, puro protein ang kinakain. So, nasa protein yan. So, pag tumatanda na, damihan yung ulam, protina, at number 8 tip ko nga, bawasan yung carbohydrates. Yung kanin ang babawasan. Kasi yung kanin, kailangan mo pa rin naman carbohydrates, pero mas konti. Tingnan nyo, mas busog ka. Subukan nyo. Ako, in-experiment ko yan eh. Gawin mo 2 platong kanin, konting ulam. Tingnan natin, mamaya gutom ka na. Pero gawin mo maraming ulam, tapos konti lang yung kanin, mas tatagal ka. Mas tatagal, mas busog. Yung iba ginagawa, totally high protein. Pero sa akin, medyo over naman eh. Ayoko rin totally high protein. Kailangan may carbohydrates din kasi ayaw rin natin mahirapan yung kidneys. Kung sasabihin mo, Doc, wala akong pera pambili ng maraming ulam, hanap na lang tayo murang ulam. Kasi yun talaga eh. O, damihan mo na lang munggo. Munggo is protein eh. Pwede na. Damihan mo na lang munggo, damihan mo na lang gulay, damihan mo na lang isda, tapos yung kanin mas babawasan. So that's number 7, don't neglect protein. Number 8, don't overeat carbohydrates out of 12. Number 9, syempre yung mga fast foods na favorite natin, babawasan talaga. Diba? O, masarap ang fast food, high fat foods, kaya lang yung alat niya talaga, sobra alat eh. Iba yung alat ng spaghetti sa fast food, tikman nyo. Actually, hindi nyo lang. Ako, nung tinitikman ko, masarap siya kasi talaga maalat eh. Kahit yung manok ng fast food, napakasarap. Yung breaded. Pero pag i-check mo yung salt content niya at fat content, sobrang taas. May isang fried chicken, favorite ko to nung bata pa ako. Kahit nga kumakain ako paminsan-minsan. Nagulat ako nung chinek ko sa yung salt content niya. 1,000 milligrams of salt sa isang chicken. Sobra dami. Kasi ang requirement natin, parang yun na yun eh. Isang chicken, yun ang salt mo eh. Dapat nga ang chicken, ang salt, mga 100, 200 milligrams na. Ito, 5 times more. Ang alat daw pala. Tapos nung umorder ako, nung kinain ko, nagulat ako. Doon sa breadings, nandun lahat yung asin eh. So, pag asin, syempre, mas magmamanas tayo. Manas ang paa, mas na-high blood sa asin, masisira kidneys sa asin, so maraming problema. Kaya ang Pilipino, 4 times ang daming asin na kinakain ng Pilipino. Kaya sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, ang daming dialysis center. Diba? Puro dialysis center, sira kidneys. Diba? Sa asin, sa chichirya, counted din yun. Kaya sa high blood, pag na-high blood, nasisira ang kidneys. Pag matataba, diabetes, masisira din kidneys. Yan ang problema natin. So, iwas sa fast food. Pwede kumain, konti lang. Siguro 1-piece chicken, ganun lang. Hanggang ganun lang ang pwede naman. Number 10, tigil sigarilyo. Alam nyo naman, tigil sigarilyo, di ba? Tigil alak.
Okay? Yang alak na yan, ako nung bata ako, uminom din ako ng alak. Mahilig ako uminom ng alak. Kaya lang, siguro, nung mga 30 years ago, tinigil ko na, parang wala naman. Wala naman mapupunta, malalasing ka, hapon pa lang, iinom ka na, 'di ba? So, wala ka lang gagawin buong gabi, happy ka. So, ang problema sa alak, nakakataba siya. Kung wine, kung nagwa-wine, yung mga social, wine, matamis yan talaga, 'di ba? Parang fruit juice yan, grapes yan. Ang beer, nakakalaki ng tiyan. Kaya nga nila tinawag beer belly. 'Di ba, beer belly? Tingnan mo, lahat na nagiinuman sa kanto, sa barangay, ang lalaki ng tiyan, di ba? So, beer belly. Isang beer, mga 200 calories yan para sa platong kanin. Kung naka-4 na beer ka, naka-6 na beer ka. So, wala. Kaya yung mga alcoholic, ang laki-laki ng tiyan, ang liit-liit ng muscle, paano bagsak pa yung vitamin B nila? Kasi nga, sobra sa alak. At nakakataba din to. At pag alcohol, kontra yan sa gamot mo sa diabetes. Kontra yan sa gamot mo sa high blood. So, hindi rin maganda. Pati yung gamot na iniinom mo sa high blood diabetes, magugulo ang dosis kung iinom ka ng alak. Lalo na yung mga naka-antidepressant. Mga antidepressant, bawal ang alak. Sasabihin niya ng psychiatrist nyo. Number 11, dapat kompleto ang tulog. Malaking bagay ang tulog. Pag puyat kayo, o hindi kayo natulog, o kung night shift, o puyat kayo, mapaparami kain mo. Diba? Mas mahaba ang tulog mo, mas hindi ka gutom. Natutulog ka hindi ka kumakain diba? So, mas maganda. Mas relax yung katawan mo. Diba? So, kailangan kompleto yung tulog, mas hindi ka tumataba. Pero kung laging puyat, siyempre, pagod yung katawan mo, naghahanap ng pagkain. And number 12, siyempre, kailangan magpa-check sa doktor. Okay? Kung may diabetes, pag masyado na mataas, punta tayo sa endocrinologist, baka bibigyan kayo ng gamot para sa diabetes. Okay lang yung mga gamot na yan. Walang problema dyan. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Baka may nabasa na naman kayo fake news na metformin masama. Hindi maganda. Maganda metformin. Ang dami ko ng videos, 10 na ata videos ko na maganda ang metformin Pinag-aaralan nga ngayon ng metformin na pampahaba ng buhay Okay? So, pwede yan ang first line sa diabetes, binibigay. Hindi para sa lahat ng tao, pero majority makakatulong yung metformin. Okay lang yan. Tapos may ibang gamot pa kung mataas talaga yung blood sugar nyo. Pero, kung gagawin nyo naman tong 12 tips natin, di ba? Bawas sa matatamis, di ba? Mas mag-exercise, walang emotional eating, bawas sa junk food. Sa tingin ko, mababawasan yung gamot mo sa diabetes, baka matigil pa natin ang gamot mo sa diabetes. So, okay? So, pasensya na kung nasagasaan ko kayo dito sa mga tips natin, pero mahirap talaga. Pag nagkakaedad, mas tumataba, yan ang nagiging problema natin. God bless po. Sa fatty liver, pwede rin yan. Pwede rin. Nilagang itlog, okay lang pa konti-konti. Huwag lang siguro masyadong maraming itlog. Ayun ang question. Siguro 1 to 2 eggs in a day, pwede rin po. God bless.